O eto nga po, pakinggan natin si Banat Bay. May gustong pa ano eh, may gustong pa halungkat si Banat Bay eh. Mali lang eh. Ay, namimili. Oy, wala ka pala, Senator Risa Ontiveros, namimili ka daw ho eh. O, ayan si Banat Bay. O. Ipe-play ba natin ito with matching video? Siyempre hindi. SMN na yan eh. Di ba mga kababayan? Pakinggan nyo po. Etong pinag-uusapan nilang parang mga ugok lang ito eh. No? O. Doon sa SMNI, meron pang may mga widescreen pa, tapos pinagtatawanan lang ng taong bayan. Tatanggalin ko ho mga kababayan, pero maririnig nyo ho ito. Meron siyang gustong sabihin eh, kay Senator Risa Ontiveros. Ano po? At alam ko mga kababayan, mga remulya ang gusto niyang tukuyin dito. Mga remulya. Ay, may tanong si Mike Abe. May tanong si Mike Abe. Banat Bay. No, kino-confirm niya yung sinabi ni Cap Nino Barsaga. Kung Becky ka daw. Tuloy na natin ito mga kababayan. Kaya napaplastikan ako kay Ontiveros eh. Kasi si Ontiveros namimili lang eh ng pogo na babanatan. Hindi ho ba sila mga kababayan doon sa SMNI namimili din sila ng balita pagkatungkol kay Kibuloy? Hindi ho ba ganun mga kababayan? Napaplastikan daw siya kay Senator Risa Ontiveros kasi namimili lang ng pogo na babanatan. Hindi mo naman agad-agad pwedeng ilahat yan mga kababayan. Di ho ba? Hindi pwedeng ilahat yan agad-agad. Eto muna, nakitaan ng irregularidad. Mga bossing, ano yun? Lahat na kayo, damay na eh. Pangit naman ho yun. Pero, mukhang tingin ko, ito sa Banat ni Banat Bay, magkaka-10 milyon siya kay John Vic Remulla, mga bossing. Tuloy ha? Kaya napaplastikan ako kay Ontiveros eh. Kasi si Ontiveros namimili lang eh ng pogo na babanatan. Kung talagang gusto mong banatan ng lahat ng pogo, di mo ungkatin pati yung iba pa, dalawin mo yung sa Cavite eh. Dahil daw po may pogo sa Cavite, mga kababayan. Gusto niya atang sabihin dito. Hindi, actually, sino ba mga taga Cavite, mga Remulla ho, mga bossing? Hindi pwedeng kapag kayong porkit babanatan mo na din yon. Paano kung talagang mapatunayan doon sa Senado na yon? Talagang etong pogo lang na ito yung may pagkakamali. Pero ako po din po, mga bossing, pa din ho ako? Straight to the point pa din po ako na tanggalin na yung pogo sa Pilipinas ho, mga kababayan. Pag napatunayan na may mga irregularidad diyan sa pogo, saka isa-isahin na pagkatapos. Di ho ba? Pagkatapos. Pero mamaya papakita ko sa inyo to. Pagkatapos si Banat Bay. Bakit? May magagalit? Kaya ayaw mong dalawin yung sa Cavite? Meron bang kayong pinoproteksyonan dyan sa Cavite? Baka naman natatakot ka doon sa mga taga Cavite. Kung talagang pogo ka, kung ang iyong advokasya you're against pogo, dalawin mo yung mas malalaki. Mas malaki daw, mga kababayan. Yung mas malaki daw sa Cavite. Ganito yung ginagawa nila kay Mayor Guo. Mukhang gusto pang proteksyon na si Mayor Guo. Si Mayor Guo, yung hearing na sentro na doon sa kanya. May sinasabi. Yung bouncer. Ano yung sinasabi mo, sir? Nasentro na kay Mayor Guo yung hearing sa Senado. Tuloy mo yan, ha? Yung citizenship, which is sanabi naman niya na Pinoy siya. Alam mo, dito kay Mayor Guo, dapat sampahan. Pwede na ba yun, mga kababayan? Pag sinabi ni Mayor Guo, Pinoy ako, tapos yung mga dokumento na mga nagpapatunay na siya ay hindi Pinoy, pikit mata na lang yon. Alam niyo po, mga bossing, kahit na 3 araw o 4 na araw ko nang pinapaliwanag kung bakit umabot ang Senado doon sa citizenship po, ni Mayor Guo, mga kababayan. Uulitin pa din natin. Bakit umabot doon? Kasi nga, ang Pilipinas, iniisip natin, mga bossing, na eto kaya tanim ng China o tanim ng mga taga-pogo, maglagay ng politiko sa isang lugar para proteksyonan yung pogo.
Kaya umabot na din po ng ganong kalalim, mga kababayan. Kung umaabot itong pogo na ito na maglagay ng espiya, maglagay ng kung ano-ano para proteksyonan yung pogo. Ganun lang pong kasimple yun. Tapos. Diba? Pero hindi yung sasabihin na na-focus na daw. Hindi. Paulit-ulit sila dun eh. Bumabalik at bumabalik sila. Kaso, kaya tumatagal dahil ayaw magsabi ng totoo ni Mayor Go, mga kababayan. Paulit-ulit ang sinasabi. Oh, gigil na nga si gigil na nga ho mga kababayan si Senator Loren Legarda. No, explain mo yung childhood mo. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit ng ganon. Eh kung sinasagot niya agad diyan lahat ng katotohanan, tapos na diyan. Balik na sa pogo. Kaya naman humahaba yan dahil din kay Go. Oh, tuloy. Mga GAG. Oh. Tuloy. Na lang ng kaso para tapos na usapan. Parang halata na yung ginagawa sa Senate eh. Kami hindi ko namin dinidepensa. Ano ba yung nahalata mo? Yung kay Risa Ontiveros about sa Pogo? O yung kay Bato na Sarsuela? Galit ka din ba kay Senator Bato? Kasi di ba galit ka kay Maharlika dahil doon sa mga pa-issue-issue na ganyan. Oh. Tapos sinakyan ni Bato. Gulo nyo na dyan. Nahihilo na kami sa inyo dyan. Anyway, mga bossing, para to cut the story short na nga po, mga bossing, eto, pakita na natin ito. Dahil ang pinupunto dyan ni Banat Bay, mga kababayan, silipin nyo yung pogo doon sa Cavite. Silipin nyo yung pogo doon sa bayan ng mga Remulla. Yan po yung mga bossing eh. Syempre, dadaanin niya, nagtatanong lang ho. Di ba? Ayan, nagtatanong lang. ABS-CBN News. Just in. Cavite Governor. John Vic Remulla offers 10 million reward. Ayan ha. Banat Bay. Tignan mo ito. Fokusan mo ito. Pera ito. Cavite Governor John Vic Remulla offers 10 million reward to anyone who can prove his family ties to Pogo. Ayan. So meron Pogo talaga doon sa Cavite, mga kababayan. At i-shoutout natin si Ate Jocelyn Herrera. Nandyan na po. Palakpakan tayo sabay-sabay kay Ate Jocelyn. Meron talagang Pogo sa Cavite, mga bossing. Ano po? Ang problema kung paano nila i-connect sa mga Remulla yon. Hindi porkit nandiyan sa Cavite, konektado na sila o kagaya na din sila nung sitwasyon ni Mayor Alice Go, mga bossing. Ulit, just in Cavite Governor! Banat ba, pinapaulit-ulit ko na, 10 million ito, pera ito. Pera ito. Reward to anyone who can prove his family ties to Pogo. Ako po ay handang magbigay, Tagalog na. Ako po ay handang magbigay ng 10 million pabuya para sa sino man ang magpapatunay na kami ay may kinalaman sa kasalukuyang operasyon ng isla. Hindi ko na isama yata yung picture dito. Papakita ko na lang ho dito sa inyo, mga kababayan. Hindi ko na isama eh. Eto. Eto yung picture niyan, mga bossing. Chief sir. Ayan. Noong 2019, Island Cove. Ito mga bossing. Ayan. Yan. 2019, Island Cove, mga bossing. Di ba? Noong 2021, ang bilis 2 years sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. 2019 to 2021, ayan na po ngayon. May mga building na ng Pogo, mga bossing. Yan, di ba? Ang bilis Sa panahon ni, kailan ba ang Pangulong Marcos? 2022. 2 taon. Di ho ba? So mga kababayan, natural naman kung ikaw ang gobernador doon, ikaw ang mayor doon, at kung ikaw yung isa sa namamahala doon sa Cavite, mga bossing, kapag mayroong go signal ng presidenta, okay, pwede yan. Natural, kung kumpleto ang dokumento nila, pipirmahan ng mga dapat pumirma yan. Di ho ba? Pero it doesn't mean na sila yung nagpapatakbo ng Pogo doon sa Cavite. Ulitin ko po, mga kababayan, ako po ay anti-Pogo. Okay? So, tayo po ay nananawagan din dito sa ating vlog na kumbaga tanggalin lahat
Pero, kung medyo iniisip nila, sinasabi nila, medyo malisyoso yung mga katanungan nila sa mga Remulla, ganun lang naman po yun. Di ho ba? Patunayan nyo na konektado kami o kami ang nagpapaandar niyan. Oh. Na kami yung mga taong nasa likod niyang pogo na yan. May 10 million kayo. Ang ano nun, ang dali nun, mga kababayan. Di ba? Oh, panahon pa ni Pinoy ang pogo, guys. Hindi, 2016 lang yun. Wag mo kaming ngawin dito. 2016, pagkaupo ni Duterte, nag-umpisa ang mga pogo. Di ba? Oh, saka yan, titignan, saka yan i-check yung mga pogo na mga nasa labas kapag katapos nung Senate hearing. Ano ho, mga kababayan, at nabanggit pa nila dito, kasuhan daw si kasuhan si Mayor ko. Sino magpapakaso? Senado? Wala namang ganung mangyayari doon. Hindi naman pwede kasuhan ng Senado yun. Di ho ba, mga kababayan? Diyos ko po, Lord. Ano nangyayari dyan? Litong-lito na talaga kayo.